Mga kapatid, ganyan dapat tayo. We welcome one another na merong puso na magbigay sa nangangailangan. Seryoso yan. Minsan feeling natin, lugi tayo kapag tayo nagbibigay. Isa lang na pagtanto ko, walang kinalugian ang mga taong nagbibigay. Why? Kung ano ang itinanim mo, yun din ang aanihin mo. If you sow mercy, you will reap mercy. If you reap goodness, you will sow goodness. Sa bawat pagkilos ng Diyos, merong nagbabago. And I hope and I pray na sa salita ng Diyos ngayong umagang ito, bago pumasok ang 2025, hallelujah, meron tayong babaunin. Amen. At ito'y magbibigay ng kapurihan at kaluwalhatian sa ating Diyos na buhay. May I ask everyone to stand up? Tayo po'y manalangin bilang paggalang sa presensya ng Diyos. Aming Diyos Ama, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Ikaw ay dakila, marapat dapat na itanghal, luwalhatiin at sambahin. Panginoon, salamat po sa pagkakataon at namalaya po kaming sumamba at magpuri sa iyo. Ang dalangin ko lamang po, Banal na Espiritu, kayo po ang mangusap sa amin. Kayo pong bigay ng liwanag sa iyong salita. Hindi namin ito mauunawaan kung hindi niyo po kami gagabayan. Kaya nga, O Diyos, sa mga bagay na ito, magdulot ito ng pagbabago. At higit sa lahat, ang paglalim ng pagmamahal namin sa inyo. Salamat po. We give you all the praise and glory in Jesus' name. And everybody will say, Amen and Amen. Palakpakan natin ng Lord. Before we sit, 5 tao, sabihin mo sa kanya, pinagpala ka na ni Jesus. Come on. Kung nakalima ka na, pwede ka nang umupo. Hallelujah. Now, I'd like to entitle this message, hindi ko na patagalin pa, Kristiyanong Malta ka ba o maldita? Okay? Yan. Kristiyanong Malta ka ba o maldita? And then, these are the things na pag-uusapan natin ngayon. Dito natin malalaman, makikita natin kung sino ang gwapo at ang pogi. Hindi, joke na. Magkakaalaman, ano? Kung sino ba dito ang Malta at maldita. Pero lahat naman tayo naging maldita. Amen. Amen. And the Bible says, if anyone is in Christ, he is a new creation, the old is gone, and the new has, purihin ng Diyos, merong Kristo. Amen? Kung wala si Jesus, hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Baka mas malala pa. Amen? Kaya nga mga kapatid, I hope and I pray that you know what, na through this message, every one of us will be reminded who we are, kung sino ba tayo at kung sino ba dapat tayo, no, bilang Kristiyano o tagasunod ni Kristo. Pero before that, let me share to you iba't ibang uri ng Christian na maldita. Ayan, ano mga malditang mga Christian, okay? Ang daming Christian, baka makarelate kayo. Pero alam ko walang ganito dito sa BLC. Amen! Parang ayaw nyo po, parang hindi po kayo kumbinsido. O before po tayo pumunta dito sa iba't ibang uri ng Christian na ito, ay, nakuha ko lang to kay Buhay Kristiyano, dinagdagan ko lang ng konti. Okay? Tingnan mo muna yung katabi mo. Ayan. Sabi mo kung hindi ka naman sasabihin. Okay, number 1, Christian. Next slide, please. Okay, Christian. Okay, faith niya ay nakabase saan? Sa emotion. In short, hindi sa word. In short, iyakin. Yung alam mo yun, yung iyak ng iyak. Wala namang masamang umiyak. Tama naman yun. Pero yung tawag dito, lagi na lang, kapag dating sa word, hindi naman nakikinig. Pero natulog lang. Pero pangalan nito, pagkagising, umiyak. Ba't umiyak? Kasi umiyak din siya Blinding emotion ang pinapairal. Kaya in the end, ano nangyayari? Nagiging matam, mga kapatid, listen to this. Don't get me wrong. Kapag nag-worship tayo, dapat may emotion yan.
Amen? We give our best. Nagtataas ka ng kamay. Minsan nga, tawag sa atin, para tayong mga baliw. Kumbaga, ang sabi, we worship you. Sayawan, talunan. Tapos mamaya, iiyak. Sabi, mga baliw yata to. Sino dito nakaranas ng ganyan, ha? Yung first encounter niya, sabi, may sapak tong katabi ko. Di ba, parang, kanina nagtatatalo ng saya-saya. Tapos iiyak. And because, ganun na lang natin i-express yung ating emotion sa ating pagsamba. Pero listen to this, hindi natatapos doon. Are you with me? Dapat, kapag tayo ay lumalalim sa Panginoon, tumatagal sa pagiging Kristiyano, mas nai-enjoy natin ang Word. Amen. Don't get me wrong, masaya pa rin magsumamba, masaya pa rin mag-awitan, tama yan, ipagpatuloy niyo yan. Pero mga kapatid, the more na nag-i-enjoy ka sa pagsamba, dapat mas nag-i-enjoy ka sa kanyang salita. Amen. Number 2, kainis tiyan. Ayan na. Kainis tiyan. Maraming kinaiinisan sa church. Inis sa song leader, sa pastor, sa teaching, sa katabi, pati na sa sarili. Kainis tiyan ang tawag dyan. Diba? Tagal na mo ma-preach yun yung pastor. Yan na naman si pastor. Patatamaan na naman ako. Yung worship leader, tagal-tagal magkumanta. Pagod na kami, Hello? Are you with me? Hindi kasi kayo kumakanta. Hello? Amen. And then, ayan, pati sa katabi. Di ba, sino dito yung yung kapag may bag, hirap na hirap kayo mag-worship. Di ba? Di ba, pag nagtatas ka na, all my life you have been faithful. All my life you have been so. Wala kang tiwala sa katabi mo? Ang hirap. Kung pwede mo lang itaas pati bag mo, Lord. Ang hirap. Tingnan mo yung katabi. Pagka pinagkakatiwalaan mo ba yan? Diba? Naiinis ka sa sarili. Bakit ito pa kasi sa dami-dami ng katabi ito pa? Diba? Hello? Pati na sa sarili, inis na inis. Lahat na lang kinaiinisan. Ang tawag dyan? Kainis dyan. Number 3, curse dyan. Ano itong curse dyan ito? Attendee na may untamed, walang kontrol sa, lahat na lang puro panlalait at muna. Lahat na lang nakita. Hello? Hello? Are you with me? Diba? Naalala ko yung mother ko. Nagpa-opera siya ng mata. Kasi malabo na yung kanyang mata. And yun. And then nandun siya sa pagpapagaling. Then nandun yung aking pamangkin. Kamusta? Kamusta na si mami? Sabi ko dun sa aking pamangkin. Ay, okay na po, tito. Malinaw na ba mata? Opo, malinaw na mata. Lahat na lang nakikita. Oo nga, malinaw na nga. Okay. And then, ibig sabihin, lahat na lang pinupuna, wala nang maayos, wala nang magaling. Hello, are you with me? Diba? Ultimo, suot. Tingnan mo man lang, di man lang nagplancha. Gusto niya yun eh. Diba? Ganun talaga yung style niya. Hello? Are you with me? Bakit mo lang nakachinelas? Ano gagawin natin? Bigyan mo ng sapatos. Hello? Are you with me? No? Ang tawag dyan, Christian. Na number 4, ito. Christianano. Sakit naman. Ang tawag dito, Christian, matagal nang attendee, pero di lumalago sa loob ng church, nakakabasa ng Bible at sa church lang nakakapagbasa ng Bible at saka nakakapag-pray. Hello, are you with me? Yung ang tagal mo na, pero wala kang paglago. Ang tawag dyan, Christianano. Diba? Mahirap yan. Sasabihin, ako na naman nakikita ni pastor. Bakit ako na naman? Wala nga akong ginagawa. Yun nga. Wala kang ginagawa. Hello?
you with me? Mga kapatid, listen. Pag matagal ka na, pag bago ka, okay lang yung ikaw yung pinagsisilbihan. Hello, are you with me? Pero pag matagal ka na, ikaw pa rin pinagsisilbihan. Hello? Yung parang gusto mo pa rin, VIP ka pa rin. Tingnan mo maturity mo. Bakit di ka lumalago? Kasi ang totoong lumalago, ang joy niyan, mag-serve. Ang joy niyan, magbigay. At nagkaroon ng katahimikan. Amen. Wala pa ako sa sermon ko. Okay. That's why, mga kapatid, Kristiyano. Ang tagal mo na, I've been a pastor for a church na 43 years old. No, and that time, 23 years old pa lang ako. Imagine that. Nabuo na yung church, hindi pa ako pinagpaplanuhan. Diba? Ang tagal na ng church na yon. And then, syempre, tawag doon, talagang yung mga diakono ko doon, mga apo na ako kung tutuusin. Lagi na lang sinasabi, kung alam mo lang pastor noon, puro noon na lang. Kami noon. Pero kamusta naman yung ngayon? Amen. The more kang tumatagal, mas lalo ka dapat lumalago. Amen. Hindi tayong tumatandang, ayun, alam na alam. Okay? Dapat tumatanda tayong pasulong. Amen. The Bible says, press on towards the goal and win the prize. Sulong lang. Maraming sa akin nagsabi, Pastor, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Kinabahan ako. Kinabahan talaga ako. Talaga. Oo, papunta ka pa lang, Pastor, pabalik na ako. Sabi ko, delikado buhay nyo. Kasi dapat pasulong lang. Kapag pabalik, backslide yun. Hello? Amen. Then, number 3 and number 5, chairs chan. Ano itong chairs chan? Yan yung uri ng Christian na taga-butas ng chair. Indifferent, walang concern sa iba. Basta nakaupo lang, lain niya ang bahala na kayo dyan. Yung tipong yung upuan na to para lang sa kanya. Oy, akin yun ha. Tapos kapag naupuan ng iba, di ba ako akin yan eh. Ako yung nakapwesto dyan. Hello? Hello? Mga kapatid, alam niyo po, ang kagandahan sa pag-iibigan ng kapwa Kristiyano, yung tipong nag-uunahan kayong magbigay, hindi, sige po, kayo na po. Kayo na po ang umupo. Amen. Huwag ka lang taga-upo. Amen. Dapat taga-opo ka rin. Ano ibig sabihin? Marunong sumunod. Marunong gumawa. Marunong mag-yes, Lord. Amen. Now, ang lain niya, bahala na kayo dyan. Basta ako, makikinig lang ako dito. Then, no. Hindi yun, ang church ay binilt ng Lord for fellowship. Hindi ka pwedeng mabuhay na nag-iisa ka lang. Dapat may kasama ka. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, buti na lang nandyan ka. Di ba? Hindi, bahala na. Then number 6, eto na, crisis chan. Anong crisis chan na to? Uri ng Christian na kapag may crisis o problemang matindi ay super spiritual. Pero kapag okay na ang sitwasyon, super carnal na. Yung Lord, ibibigay ko na. Tapos nung nandyan na-solve na, tinulungan ng Lord, aba, bumalik ulit. Hello? Are you with me? Ang tawag dyan? Ang tawag dyan 1, 2, 3, go! Ayan, crisis siya. Number 7. Maraming makaka-relate. Crush chan. Ayan. Kadalasan sa mga youth, inspired ng crush, hindi ng Lord. Mahilig dumalo sa evangelist chicks. Bible study, discipling, instead of seek first, ay chick first. Dumadalo pero hindi para kay Kristo, kundi para kay Kristi at kay Christian.
Ang daging paborito niyan, yung kapag nagwe-welcome. Yung magkamayan tayo sa bawat isa. Tapos yung paboritong kanta niyan, yung I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love. Isa lang pupuntahan. Kaya yung mahal na mahal kita. Panginoon. Magugulat ka eh. Tapos ang paborito niyan, kadalasan, tawag dito yung yung pag nagpatawag si pastor ng manalangin tayo, maghawak-hawak tayo ng kamay. Yan. Hawak daw tayo kamay. May naramdaman ka ba? Sabi niya, oo, ano yun? Pawis. Pawis pala naramdaman? Pasmado pala? Mga kapatid, kadalasan din yan. Pumupunta sa church kasi kay crush. Hello? Pag nagpipray pa, napapa-speaking in tongues pa. Siya na ba, siya na ba, siya na ba, siya na ba? Pagtingin, siya na nga, siya na nga, siya na nga, siya na nga. Number 8. Ito, cares Chan. Uri ng Christian na preoccupied ng worries of cares of life. Laging hanap ay relief. Kapag giving, ayaw makinig. Yung gusto lagi yung comfort. Wala namang masama. Diba? Alam niyo po, madalas ko pong pinapanood yung mga clip ni Pastor Toki. Apakagwapo eh. Diba? Talagang very inspiring. Diba? I mean, okay yan. Tama yan. That we are, that all of us are na-inspired. Pero mga kapatid, hello, are you with, mahalaga na tayo ay nagkakaroon ng eagerness na kapag kahit makatikim tayo ng mga pagre-rebuke, pagtatama, kasi pag hindi ka tinama, may tama ka. Hello? Are you with, magkakatama ka. Sa totoo lang. And that's why, mga kapatid, ito, cares Chan, laging gusto na lang, ang lahat na lang inaalala. Tama naman, meron naman tayong inaalala. Di ba? Gusto natin yan. Pero pag giving, biglang nawawala. Ewan ko ba, ang daming naiihi pag giving, no? Hello, are you with me? Are you with me? Sa aming mag-asawa, yan po ang isa sa pinaka-exciting sa amin. Gusto namin na yung time ng giving. Alam niyo po, pinost ko lang kahapon, yun yung sabi ko, Lord, ano ba yung desire ko para next year? Yan, napost ko tuloy. Sabi ko, nga, Lord, gusto ko mag-increase yung aking ikapo at ang aking kaloob para sa'yo. Hello? Hello, are you with me? Why? Because you want to give your best sa Lord. Alam niyo po, isa sa mga hinahangaan ko sa pagbibigay, yung aking biyanan. Seryoso yan. Kagabi yung biyanan ko, nandun po sa amin. Kasama ng ano ba yung tawag doon? Mga bilas, bayaw. Basta ganun. Mga anak ng kapatid ng aking asawa. Nag-fellowship kami doon sa aming tahanan. And then, alam niyo, hinahangaan ko po yun sa pagbibigay. Alam niyo kung bakit? Kasi yung aking father-in-law noon, operator ng jeep. Ngayon, lahat ng, siyempre, sa kanya naman napupunta yung mga tarya, kung tawagin. Eh di ba sa operator ng jeep, tawag doon, lukot-lukot kadalasan, di ba, ibibigay. Alam niyo po, laging ginagawa nun, bibilangin niya kung ano yung ikapo nila para sa Sunday. Ano pa lang, Saturday pa lang, na pagkatapos ng huling tarya, doon siya magbibilang. Tas ang pipiliin niya, yung pinakamagaganda. Seryoso yun. Consistent yun. Consistent yun. Lagi niyang tapos kapag wala, kunyari, nagkulang ng 100 na merong lukot, ang gagawin niya po doon, paplansyahin niya pa. Are you with me? Sabi ko, bakit niyo po ginagawa yun? Gusto ko kasi, ayoko lang basta magbigay sa Lord. Gusto ko magbigay ng the best para sa Lord. Hello, are you with me? Diba? Sa atin minsan, wag sana mabunot. Baka may 3 ulo dito. Ay, ngayon, agila na eh. Diba? Hello, are you with me? Diba? Ngayon, ang pagbibigay, pinaghahandaan. Hindi pinag-iisipan.
Ano yung pinag-isipan? Hindi pinag-isipan. Hindi yung basta doon ka lang maisip mo lang, magbibigay ka. No, pinaghahandaan mo. That's why, pagdating sa bagay na to, the more ka na-in love sa Lord, hindi na issue pagbibigay. Amen. Hindi na yung patungkol, ay, paano yan, may problema ko, paano yan, may pangangailangan ako. I tell you, mas malaki ang Diyos kaysa sa problema natin at pangangailangan natin. Sa totoo lang, sa aking journey, sa amin, hindi to kasama sa aking script, no? But I just felt the need to share with this. Sa aming journey mag-asawa, to God be the glory. Ang non-negotiable po sa amin pagdating sa pagbibigay ng aming ikapo, ng aming kaloob sa Panginoon. Di bali nang maubusan ka, di bali nang magkulang kami o hindi kami makakain ng isang meal o 2 meal, wag lang namin i-compromise yung aming ikapo. Number 1 na itatabi namin, ang tawag namin dyan, ghost fund. Aside from our savings. Mga kapatid, to God be the glory. 8 taon na po kaming kasal ni Pastora Maye. Hindi po naming naranasan na ginutom at pinabayaan ng Diyos. Bakit? Kung tapat kami, mas tapat ang Diyos. Kung tapat ka, mas tapat si Lord. Amen. Are you with me? Kung kaya nga niyang ibigay yung kaligtasan sa'yo, yaman pa sa mundo? Hello? Are you with me? Ang problema kasi sa atin dito, ang daming naniniwala sa Diyos pero hindi believe sa Diyos. Hello? Naniniwala lang. Oo, naniniwala ako, Lord. Pero ang tanong dito, believe ka ba? Kapag believe ka, kahit hindi pa yan nagsasalita, naniniwala ka na. Amen. Tanong mo yung katabi mo, believe ka ba kay Lord? Kapag hindi ka believe, ang daming pagdududa. Pero kapag ikaw ay believe, kahit hindi pa siya nagsasalita, naniniwala ka na. Bakit? Believe ka sa Kanya. Amen. Number 9, Christian. Ayan na. Balat sibuyas. Hindi lang nakamayan, napansin o bahagyang natamaan ng preaching, lilipat na sa imba. In short, damin. Hello? Hello? Pag-isipan nyo, pagdating sa pagpapala, amen, amen yun. Akin yan, Lord. I receive it. Pero pagdating sa pagtatama, mananapik pa ng iba. Narinig mo, sabi ni Pastor, para sa'yo yun eh. Hello? Hello? Pag tinamaan ka, praise God! Hallelujah! Ibig sabihin, buhay ka pa. Bakit nasaktan ka eh? Ano ba yung hindi nasasaktan? Ano hindi nasasaktan? Patay. Amen. Kahit tagain mo na tagain yung patay, hindi magre-react yan. Pero kapag buhay ka, ibig sabihin, nagre-react. Ibig sabihin, meron dapat ayusin. Di ba kapag there's something wrong in our body, paano nagre-react? Nagkakasakit, nilalagnat. Bakit? Nagbibigay ng atensyon para bigyan ng atensyon kasi para ayusin. Amen. Amen. Pero kapag wala ka nang nararamdaman, tawag dyan, callous heart. Kapag hindi mo, o kaya yung iba naman, denial. Are you with me? Kaya pagdating sa bagay na pag tinamaan, praise God. Salamat Lord, nagsalita ka. Ito pala yung dapat kong baguhin. Lagi ko naaalala sa isa kong pastor, dati si Pastor Romeo Gonzales, lagi niya sinasabi, mga kapatid, heart check. Papaano niya sa amin, heart check. Nakatulong sa akin yun. Heart check, o nga. Lord, evaluate. Baka hindi naman, kala ko minsan sila problema, pero kadalasan alam ko ako problema. Madali tayong makita yung pagkukulang ng iba, pagkakamali ng iba. Pero sa totoo lang, if we will really search our heart, malaki pala pagkukulang natin. Amen? Nagsisimula ang paggaling sa pag-amin. Tingnan nyo, amen? Joke lang. Amen. Amen.
namin. Then number 10, ito na, this is where I end in Maldita. Marites Chan. Ayan, alam nyo na yan. Diba? Sila yung mga uri ng Christian, mahilig sa chismis. Kadalasang linya nila ay, i-share ko lang yung about kay Kay Tut. Para isama natin sa prayer. Nasama pa sa prayer meeting. Hello? Hello? Hindi na nag-pray. Talaga, ganun ba? Kaya pala. Talaga pag-pray natin. Hello? Mga kapatid, iwasan natin yan. Ang tawag naman daw dyan, Holy Ghost. Pero mga kapatid, let me share to you. No, minsan, kapag nagiging maldita tayo sa loob na Kristiyano, minsan tayo ay, ang nagiging dulot nito, nakakatisod tayo sa iba. That's why let's do our best, let's evaluate ourselves. Pastor, wala namang perfect. Totoo yan. Tama yan. Minsan, baka yung doon sa 10 na yon, isa tayo doon. Pero hindi ibig sabihin na yon, mananatili kang ganun. Amen. And that's why the Lord is helping us na, wait lang, ano pang dapat kong gawin? Baka, listen. The heart of the kingdom, yun po yung topic na binigay sa akin ni Pastor Aris. No, na inas mo. Then, balikan ko ulit. The heart of the kingdom is the king. The beauty of the kingdom is the king. Kahit gaano pa kaganda ang kaharian, kung wala yung hari doon, kung hindi mo lang din makikita yung hari, sayang. Ang pinaka-dinidesire ng mga bawat tao na pumupunta sa kaharian, walang iba kundi hari. Hello, are you with me? Di ba? Na kung saan, kahit gaano kaganda ng Malacanang, ang gustong-gusto mong makita doon, yung presidente. Tama uli. Pag nakita mo yung presidente, wow! Nakita ko yung presidente. The heart of the kingdom is the king. Listen to this very carefully. Kapag tayo nasa Panginoon, dito sa simbahan, ang i-desire natin sa paghahari ng Diyos, walang iba kundi ang hari. That's why the Bible says, ano yung pinaka-greatest law? Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Amen. Pero hindi natapos doon. Ano yung puso ng hari? Love your neighbor as you love yourself. Amen. And that's why, etong bagay na pag-uusapan natin ngayon, the beauty of the heart of the kingdom is the king. And the heart of the king is the people. Is the church. Sabi mo nga sa katabi mo, nasa puso ka ni Kristo. Amen. And ang puso ng mga Kristiyano, alam nyo kung para kanino? Una, para kay Kristo, definitely. Pangalawa, para sa kapatiran. Amen. Pangatlo, para sa hindi mananampalataya. Nalulungkot ako, listen to this very carefully. Nalulungkot ako, mas mahusay tayo sa mga unbeliever, makisama. Pero sa mga kapwa natin believer, ang dali nating ibalahura. Kasi piling natin, maiintindihan naman tayo. Mga kapatid, listen to this. Bago sabihin ni Lord na mahalin mo yung mga hindi mananampalataya, ang una niyang inutos, mahalin mo ang kapwa mo mananampalataya. Ano sabi niya? Love one another. Ano context yun? Sa loob ng simbahan. Are you with me? Hindi love another one, ha? Okay, joke. Love one another. Tignan mo yung katabi mo, mahal mo ba yan? Pag-isipan ko, Pastor. Depende. And I hope and I pray that every one of us will really learn from this Malta. Alam mo, itong Malta na ito, it was inspired by our mentor, Tatay Aris. Sabi ko kay Pastor Toki, Pastor, sa totoo lang, nung sinabi ni Pastor Aris yung topic, late na, meron akong prepare. At ito yung gustong-gusto ko pong i-share. Sa totoo lang, one of my ministry, as itinerant minister, I go to different churches to minister also. No? But yun na lang yun. But anyway, balik tayo. And one of the things that really inspired me, dapat marinig to ng bawat simbahan, ang maging Malta sa bawat kapatiran.
Are you ready for this? Nung narinig ko to, grabe. Ay, magkakasama din pala tayo nun. Doon kami sa Bukawi. Halos, pauwi kami, tawag dito, yun yung pinagkikwentuhan namin. Sobra ako. Kaya pagkatapos nun, gumawa ako ng sermon. Kagawan ko doon ng sermon, ng preaching outline. And I want to share with you. Now, in Acts, bilisan ko na lang po, in Acts chapter 28, verse 1 to 9, it says here, once safely on shore, we found out that the island was called Malta. Sabi niyo, Malta. The islanders showed us what? Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Unusual kindness. They built a fire and welcomed us all because it was raining and cold. Verse 3, Paul gathered a pile of brushwood, and as he put it on the fire, a viper driven out by the heat fastened itself on his hand. Verse 4, the islanders saw the snake hanging from his hand. They said to each other, this man must a murderer. For though he escaped from the sea, the goddess justice has not allowed him to live. But Paul shook the snake off and the fire and suffered no ill effects. The people expected him to swell up or suddenly fall dead. But after waiting a long time and seeing nothing unusual happen to him, they changed their mind and said he was a god. Verse 7, there was a state nearby belonged to Publius, the chief official of the island. Si Publius ay chief official ng island. He welcomed us to his home and showed us generous hospitality for 3 days. Verse 8, his father was sick in bed, suffering from fever and dysentery. Paul went in to see him, and after placed his hand on him and healed him. Verse 9, when this had happened, the rest of the sick on the island came and were cured. Praise God. And verse 10, last verse. They honored us in many ways, and when they were ready to sail, they furnished us with the supplies we needed. Bless the reading of His Word. Now, ano yung Malta? Anong meron sa Malta? Ano yung nakita natin doon? Description. Ang nagsulat ng Acts is si Dr. Luke. He is the witness ng mga kaganapan sa libro ng gawa. Okay? It is a narrative. Pero ang naging, syempre, ang pinaka-highlight dito, Holy Spirit. Okay? The day of Pentecost. And then the journey, missionary journey ni Paul. And then ito ay tawag doon, malapit nang matapos itong journey na ito. And then, the witness ni Luke. Okay, si Luke po, para maunawaan natin, he is a doctor. No? He is a doctor. Pag nagsulat to, very detailed. No? Detalyado. And then, habang sinusulat niya, tinitingnan yung in his own observation, ang dami niyang isusulat o pwede naman niyang ibigay na kindness. They showed kindness to us. Pero itong nilagay niya, unusual kindness. Sa Tagalog, kakaiba. Hello? Hindi lang basta naging mabait. Okay? Kakaibang kabaitan. And I hope and I pray that after this, ang BLC, makita sa atin ang kakaibang kabaitan. Are you with me? Yung tipong, grabe, Christian yun? I mean, yung tipong, sino ba Diyos mo? Bakit there's something in you? Ibang klase kasi yung kabaitan mo. Unusual kindness. And then, itong bagay na ito, makikita po natin, ito, si Pablo, at kasama sila Luke, yung mga kasamahan nila, ang nangyari sa kanila, shipwreck. Alam mo yung shipwreck? Yung barko na sinasakyan nila kasi missionary journey, lumubog. Ang hirap nun. Imagine that. In parallel, dinescribe nyo doon, 3 days na palutang-lutang sa tubig. Diba?
Imagine na, hindi lang basta nilalamig, hindi lang basta hirap na hirap, tawag doon, palutang-lutang ka doon, gutom. Sino dito hindi na nakakain, hindi nakakain ng 3 araw? O, tingnan nyo. 2 araw. Wala rin. 1 araw. Wala rin. Hallelujah, sana all. Diba? Ako po, naranasan ko po hindi kumain ng 5 days fasting. That is the longest. No? Pero mga kapatid, ang hirap. Sa totoo lang, ang pinakamahirap lang naman yung 3 days. Yung pag 3rd day, yung lahat na lang nakikita mo, pagkain. Hallelujah. Panginoon ko. Imagine, pero ini-imagine ko lang, no? Si Pablo nandun, palutang-lutang 3 days, walang kinakain. Then, pumunta sila sa isang island ng Malta. And then, they are the islander. At tawag sa kanila, Malta. And then, ang description sa kanila, ni Luke, unusual kindness. Grabe to. Grabe to. And then, then the question is this. Paano mo malalaman na ikaw ay may unusual kindness? Bilisan ko lang po. Number 1, hindi namimili ng tutulungan. Number 1, hindi namimili ng tutulungan. Tingnan nyo, in Acts chapter 28, verse 1 to 2, once safely on shore, we found out that the island was called Malta, the islander. Hindi doon sinabing the Christian. Di ba kapag, tawag dito, yung kapag nagsusulat, sila pa ba, mga taga-Pilipos, mga kapatid namin sa Thessalonica, o mga taga-Corinto. Nakuha nyo? Pero ito, ang description sa kaya, mga islander. Imagine that, hindi sila mga Christian, hindi naman sila mga kapatid. Ito si Pablo, Christian. Pero tingnan nyo, hallelujah, ang description sa kanila ni Luke, unusual kindness, nakakitindi nila, kakilala, tinulungan nila ang katulad ni Pablo. Mga kapatid, hindi sila namimili ng tutulungan. Nakita nila, uy, kawawa to kailangan nito ng tulong. Even they were islander, kahit dayo ito. Ini-imagine ko lang yung itsura nila, Pablo, 3 araw, palutang-lutang sa tubig. Di ba? Mukhang ano yun? Di ba? I mean, haba na balbas. Tapos, imagine, ang dusing-dusing. Nakuha nyo? Pero, tinulungan sila ng mga taga-Malta. Ang mga totoong Kristiyano, mga kapatid, hindi namimili ng tutulungan. Seryoso yan. Minsan nakakalungkot sa loob ng Christian. Gusto namimili ng mga tinatabihan. Sino kaya dito yung mukhang... Mga kapatid, kahit sino yan, kahit ano yan, tulungan natin. Kasi minsan maraming, lalo ngayon, ang dami kasi mga nanloloko. Yun nga Pero pag dito sa loob ng simbahan, huwag kang mag-alala. Kapag ikaw tumulong, hallelujah, sinabi ng Biblia dyan, mas pinagpala ka. Sapagkat pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Sa totoo lang. Huwag kang mamimili ng tinutulungan. Huwag tayong namimili ng tinutulungan. Minsan, huwag tayong mag-grupo-grupo lang. Ito lang yung amin, ito lang yung kanila. Kung sino yung, ang masarap sa loob ng simbahan, iniisip mo kung sino yung nangangailangan. Sino ba yung gusto kong pagpalain ngayon? Hello? Are you with me? Baka meron dyan, sugatan, hirap na. Diba? Kahit kamustahin mo man lang. Kamusta ka na? Tapikin mo man lang. Amen. May mga kabataan dyan, ako po galing, naalala ko po nun, talagang naglalakad lang kami. As in, wala. Forma lang meron. Pero gusto mag-serve. Pero praise God, merong mga tao na talagang, kahit hindi kami kilala, kahit hindi ganun ka-close, pero nandoon yung pagtulong nila. Amen? Hindi namimili ng tutulungan. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, kahit ganyan ka. Ganyan ka na talaga. Hindi, joke lang. Pero tutulungan pa rin kita. Amen?
Amen? Hindi ka namimili ng tutulungan. Ito, mga Malta, si Pablo hindi nila kilala, pero tinulungan nila. Number 2, nagbibigay ng comfort sa mga sugatan. Tingnan nyo, once safely on shore, we found out the island was called Malta. The islanders showed us unusual kindness. They what? They built a fire and welcomed us all because it was raining and cold. Umuulan at malamig. Anong ginawa nila? Na-built ng fire. I-comfort. Kapag sugatan yan, saan galing sila Pablo? Shipwreck. Sugatan eh. Sugatan eh. Comfort mo. Minsan, sugatan na nga eh. Sinermonan mo pa. Hello? Hello? Are you with me? Hindi ba pwedeng tapik muna? Hindi ba pwedeng pakapihin mo muna? Sa mga mag-asawa. Hello? Di ba? Pagod na nga yan. Mga lalaki, kadalasan yan, hindi nagpapakita ng emosyon yan. Seryoso yan. Ako po, madalas po ako nagkakasal. Yung description ko dun sa may candle, di ba, yung may center candle, si Jesus yon. And then yung sa husband and wife, tapos papatayin. Patay. Kukuha sila ng ilaw doon sa candle, the source of light. Then ang sasabihin ko doon, o babae, kadalasan kapag ganito, mawawalan ka ng liwanag, papatayin yung kandila, tas, dahil ikaw lalaki may liwanag, ikaw magbigay. Nakuha nyo? And then, pero hindi, nababanggit ko doon, hindi ibig sabihin lalaki, laging matatag, kadalasan nga yan, tahimik lang. Seryoso yan, maniwala kayo. Kasi, pag yan naging mahina, sa harapan ng isang babae, naku po, saan sasandal yan? Di ba kadalasan, kaya ang hinahanap ng babae, security. Kaya nga sorry to say, maraming mga, according lang naman sa sabi nila yon, okay? Hindi ko sabi yon. Karamihan ng mga babae, ang feeling nila, they were insecure. Madalas sa kanila. Kasi they don't feel, kasi naghahanap sila ng security. Kaya kapag nakita nila, sana makita ko na yung lalaki ko na mag-iingat sa akin. Kaya kadalasan yan, di ba? Yung tawag doon, dumadantay. Kasi they felt secured. Uy, na-miss nila. Pero kadalasan kinakabahan ako kapag dumantay yung aking asawa. Pag gumanon sa akin. One time, tinanong ako niyan. Sabi niya, mahal mo ba ako? Siyempre naman, mahal kita. Sabi niya, ang pinakamahirap na tanong, pangalawa. Alam niyo yung pangalawang tanong? Sabi, bakit? Bakit? Sabi ko, Panginoon ko. Tulungan mo akong sagutin to. Kung hindi, pag nagkahamali ako, tiyak, sa labas ako. Tutulog. Di bali, tawagan na kita, Pastor Rocky. Sabi ko, bakit daw? Pray talaga. Sabi ko, tapos buti na, binigyan ako ng wisdom ng Lord. Sabi ko, wala lang. Galit! Sabi ko, loko ka. Ganun lagi ang reaction. Loko ka. Kinuha-kuha mo ko sa magulang ko. Hindi mo alam kung bakit mo kumuha. Oo nga, wala lang. Wala lang naman talaga. Kasi kung mayroong rason para mahalin ka, mayroon ding rason para hindi ka mahalin. Kaya mahal kita ng wala lang. Di ba? Hello? Balik tayo. Di mo ba alam, minahal tayo ni Jesus ng wala lang? Sa palagay mo, mamahalin ka yan dahil mabait ka? Hello? Dahil mabuti ka, dahil gwapo ka, maganda ka, tignan mo yung sarili mo. Ay, tignan mo yung katabi mo. Kamahal-mahal ba yan? Minahal ka rin ni Jesus ng wala lang. Amen. Ang ganda ng kanta kanina. The mercy of God. Now I'm alive to tell a story how I overcome. It's a goodness and mercy. And the power of His blood. Lord, buti na lang naawa ka sa akin.
buti na lang na kinaawaan mo ang isang katulad ko. Hindi naman ako karapat dapat mahalin, pero minahal mo ako. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Therefore, kapag tayo nakakaranas, may mga ganyan, comfort naman natin. Balikan ko sa mag-asawa na wala tuloy ako. Kapag, ang gagawin natin, bubulyawan agad natin. Wait lang. Pwede ba pakapihin mo muna? Yung tumitibok-tibok pa. Joke lang. Di ba? Joke lang. O, kamusta ka naman? When was the last time kinamusta mo yung asawa mo? Ganon din ng mga asawang lalaki sa babae. And dami niyang, kung alam niyo yung hinarap niyan sa loob ng bahay. Yung iba ngayon, nagtatrabaho na. Kung anong hinarap niyan. Sa totoo lang, lumalaban din yan. Pero when was the last time kinamusta mo yan? Minsan, ang dalas natin kamustahin yung iba, pero yung mga kasama natin sa loob ng tahanan, hindi natin makamusta. Comfort them. Minsan, ang galing natin mag-comfort sa iba, pero hindi natin ma-comfort yung kasama natin sa loob ng bahay. When was the last time you comfort your children? Hello? Are you with me? Sa mga mag-asawa, comfort one another. Hello? At nagkaroon ng katahimikan. Amen. And number 3, hindi madamot sa nangangailangan. Ganda nito. Tingnan nyo ha. So there was an estate nearby belonged to Publius, the chief official of the island. Anong ginawa ni Publius? He welcomed us to his home and showed us what? Generous hospitality. Feeling ko, ang mga taga-Malta, mga to. Sabi nga ni Pastor Aras, mga Pinoy to. Diba? Hospitable eh. No? Hindi naman, tawag dito, hindi lang basta sila winelcome, napaka-generous pa. Napaka-generous pa. Binigyan pa. Ini-imagine ko yung generous hospitality. Hindi naman sila kakilala, dayo sila, sa totoo nga lang, wala naman silang dala. Tama, mali. Kawawa nga itong mga to. Kasi nga, shipwreck, ano bang gamit na meron sila? Hello? And some scholars said, itong sila, Pablo, naabutan pa tong naked. Diba? Amen. In that state, tapos winelcome mo, at ito, mataas na opisyal, winelcome sila. At hindi lang basta winelcome, nandoon, binigyan pa, generously. Are you with me? Mga kapatid, ganyan dapat tayo. We welcome one another, na merong puso na magbigay sa nangangailangan. Seryoso yan. Minsan feeling natin, lugi tayo kapag tayo nagbibigay. Isa lang na pagtanto ko, walang kinalugian ang mga taong nagbibigay. Why? Kung ano ang itinanim mo, yun din ang aanihin mo. If you sow mercy, you will reap mercy. If you sow goodness, you will sow, if you reap goodness, you will sow goodness. Amen. Mga kapatid, walang lugi sa nagbibigay. Lalo na sa mga nangangailangan. Seryoso yan. Kaya si Jesus, even in the book of Acts, they go to every villages to help the needy. And lastly, okay na po ba? Pwede ako. Sino yung keyboardist niyo po? Hallelujah. Okay. Lastly, marunong kumilala sa mabuting ginawa sa Kanya. Eto na. In Acts chapter 28, verse 10 pala to, sorry, not 9, They honored us in many ways. Ano ginawa? Di ba, sila nadayo. Ito na yung mga nangyari. Welcome sila. Then after that, praise God, alam naman natin, sinasamahan sila ng Banal na Espiritu. There's a lot of signs and wonders that happen. Ang daming mga nagsigaling. Hello, are you with me?
Yan yung masarap sa ating mga Christian. Sa totoo lang, maraming himalang nangyayari kapag sinasamahan tayo ng banal na Espiritu. Sino dito yung nakaranas na uy, salamat sa buhay mo ha. Hindi ko alam nung simulan mo kung sinamahan. There's a lot of things na nagbago buhay ko. There's a lot of, alam nyo, minsan ang himala, kadalasan tinitingnan natin, yung mga pinagaling naman. Tama rin naman yun, okay din naman yun. I still believe on that. No, nung nakaraan, nagkaroon kami ng healing service. Grabe, pumutok yung pulpito sa testimony. Grabe. Sabi ko, Lord, kasalikod ako, iyak ako ng iyak. Lord, grabe. Panginoon. Kung sino kayong noon, siya rin, ikaw pa rin ang Diyos ngayon. Are you with me? There's a lot of na talagang pinagaling. Pero mga kapatid, listen. Hindi lang doon, hindi lang yun ang himala. Alam niyo kung anong pinaka-greatest na himala? Unang-una, niligtas ka ng Diyos. Palakpakan natin ng Panginoon. That is the most miracle na nangyari sa buhay natin. The moment na kinatagpo tayo ng Diyos sa bilyong-bilyong tao dito sa mundo, isa ka sa pinili ng Diyos. Isa ka sa kinatagpo ng Diyos. Alam natin na ang dulot ng kasalanan, kamatayan sa impyerno. Pero purihin ang Diyos nang dahil kay Kristo. Hallelujah! Hindi na tayo takot mamatay. Bakit? Dahil alam natin na merong buhay at yan ay buhay na nanggagaling sa ating Panginoong Jesus. Alam niyo yung pangalawang himala? Hindi ka lang basta niligtas. Binago pa buhay natin. Hello, are you with me? Every time na tinitingnan ko yung sarili ko sa salamin, bukod sa nakikita ko na napakagwapo mo, Dave. Joke lang. Huwag po kayo magalit, ha? Dave, pag tinitingnan ko, sabi ko, naiiyak ako kadalasan. Sabi ko, pambira, kilala ko to. Kilala ko sarili ko. Walang direksyon. Pangit ng buhay. Pero binago ng Diyos. Hindi lang nagligtas si Lord. Binago niya pa buhay natin. Alam niyo pa yung pangatlong himala? Gusto niyo makakita ng pangatlong himala? Seryoso? Gusto niyo makakita? Ngayon, magpapakita tayo ng totoong himala. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi naman dating ganyan yan eh. Pero ginamit ka ng Panginoon para maghimala sa buhay ng ibang tao. Palakpakan natin ang Panginoon. Nagpapasalamat ako sa mga taong gumamit sa buhay ko. Ginamit ang buhay nila para maging ito ako ngayon. And now, pag nakikita ko yung mga tinuruan ko, to God be the glory, yung mga pinagtyagaan, yung mga nagbigay ng iyak, nagbigay ng sakit ang ulo, na ngayon, karamihan sa kanila, pastor na. Isang malaking karangalan. Yung makita sa kanila, yung iba na umayos ang buhay, lumago ang buhay. Yung makita yung iba na mga kapatiran, na ginamit ka ng Diyos, na naging pagpapala sa kanilang pamilya. Isang malaking himala. Amen? Amen? Mga kapatid, yung mga tago sa Malta, hindi na kinalimutan. In-honor nila yung kabutihang ginawa sa kanila nila Pablo. Amen. Marunong kumilala. Minsan nakakalungkot.
kung kailan umangat tayo sa buhay, kung kailan tayo ginamit, hindi natin inalalala yung mga tao na ginamit sa buhay natin. Parang feeling natin, privilege natin yun. No? And this is where I am. Natutuwa lang ako. Ito yung talagang nagbigay sa akin ng suntok habang nag-share si Pastor Aris that time. Na itong si Pablo, kasama sila Luke, shipwreck, di ba? Pasuko na. Sugatan. Pabagsak na. Naglilingkod naman ah. Bakit ganun? Sino dito nakaisip na ganyan? Nakaranaw na, Lord, naglilingkod naman ako na. Kung kailan ako nagbigay ng buhay sa'yo, pambihira. Ito sila Pablo, pambihira, naglilingkod to. Kaya nga nasa barko, nagme-mission eh. Ako rin po, missionary rin po ako. Kaming dalawang mag-asawa, nag-mission kami sa India for 6 months. At pumupunta sa iba't ibang mga lugar. That's our life before. Pero, bakit ganun, Lord? Itong si Pablo, nagme-mission naman, naglilingkod naman. Bakit lumubog yung bangka? Sa dami-daming bangkang lulubog, barkong lulubog, bakit pa yung barko ni Pablo? Bakit hindi na lang sana isang araw na lang o kaya kalahating araw, dinala na lang sa Pampang? Bakit umabot pa ng 3 days? Nagpalutang-lutang. Bakit pa inayaang magutom? Lord, ano ba? Okay naman na. Bakit gano'n? Naglilingkod naman ako. Ginagawa ko naman lahat. Naalala ko yung isa kong tinuturuan. His name is Pastor Robert. Kabataan ko pa lang siya noon. At tawag sa akin, Kuya. Sabi, Kuya, bakit gano'n? Simula nung naglingkod ako sa Diyos, bakit parang mas humirap buhay ko? Marami din akong tanong na bakit? Minsan kala nyo yung mga pastor nyo malalakas. Mga leader nyo, kala nyo malalakas. Nag-i-encourage sa inyo eh. Pero hindi nyo alam. May mga sarili-sarili tayong battles. Habang nakikipagbakayo kayo, tinutulungan nila kayo, pero they are also fighting their own battles. Ito sila Pablo, meron silang battles. Kung ako nasa kalagayan ni Pablo, nakakapanlumo. Pero nung sila ay napadpad sa island, ang daming papadpadan, pero dun pa sa island ng Malta. Don't worry, magpapadala ang Diyos ng tamang tao para sa'yo. And because of this Malta, paki-flash po yung 10 po, last. Paki-flash po. Sabi doon, yung verse 5, yung 4. Sabi niya, they honor us many ways, and when they were, and when they were ready to sail. Ibig sabihin, magpapatuloy sila sa kanilang journey. Nakapagpatuloy sila, Pablo, dahil merong naging Malta sa kanila. Salamat sa mga naging Malta sa buhay natin. Amen? Salamat sa mga pastor. To God be the glory. Marami ng mga pasuko dito, pastor. Pero ginamit kayo ng Diyos. To God be the glory.
mga leaders na mga life group. Yung mga, nung nakaraan, mayroong silang Christmas, sabay inasal. May mga life group leader dito. Hindi nyo lang alam kung ano yung naging malaking ambag nyo dun sa mga tao na pinangungunahan nyo. Marami na dyan pasuko, pero dahil pinalo up nyo, dahil kinulit ninyo, dahil tinuruan ninyo, dahil pinagtyagaan ninyo, hallelujah, to God be the glory. They continue their journey. They were able to continue their journey. Mga kapatid, salamat sa Malta na ginamit ng Diyos sa buhay natin. Ikaw, Malta ka rin ba? Malta ka rin ba? Nang dahil sa buhay mo, maraming nakakapagpatuloy, o maldita ka, nang dahil sa iyo, maraming humihinto. Hello? Hello, are you with me? Before I end, mabilisan na to. Sorry. Paki-flash nga po yung video. Ang ganda ng kanta na to. Please meditate this song. Pag pinakikinggan ko to, iyak ako nang iyak eh. At paalala to sa buhay ng bawat isa. Buksan mo ang iyong mata, di ba nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasama. Huwag kang mapapagod, lalayo mang hihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo mang hihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Kasama mo siya. Ibabangon ka ng muli kung ikaw ay magkamali. Itatayo ka niya sa tuwing magdarapang. Malayo na ang iyong narating, wala nang babalikang muli. Kaya mo yan, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay,
And this time, alam nyo, next year, 2025 na, purihin ang Diyos dahil nandito ka pa. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Come on, come on. At naging malaking bahagi dyan, alam niyo kung sino? Yung mga naging Malta sa buhay niyo. Amen? Maybe asawa mo yan. Maybe anak mo yan. Maybe kapatid mo yan. Leader mo yan. At syempre, pastor mo yan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Pastor Toke, I just want to take this opportunity. Alam ko, overtime na ako. Pero, thank you so much. Really. Sabi ko, kaya ako to gustong i-sermon because I want to take this opportunity to thank you personally. You know my journey. One of the defining moment ng buhay ko ay yung 2024, ngayong year. At halos ngayong year lang din tayo nagkakilala. But the Lord used you. Naging Marta sa buhay ko. Kaya ako nakakapagpatuloy, malaking bahagi ka doon. Salamat sa buhay mo, Pastor Pati. And this time, pwede ba natin lapitan yung mga naging Malta sa buhay mo? Pwede mo bang pasalamatan? Sabi mo, kung nanay mo yan, asawa mo yan, kapatid mo yan, leader mo yan, pastor, pwede mo bang lapitan? Sabi mo, thank you sa buhay mo. Kaya ako nakakapagpatuloy dahil ginamit ka ng Panginoon. Yakapin mo. Hallelujah. Thank you. Thank them. Come on, come on, come on, come on. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo mang hihinaan. Sundan mo lang ako. Sorry. Say mercy nila pala. Hindi, okay lang. Sige, mercy nila. Mercy ako. Sige po, come on, come on, come on. Please, labas po kayo sa upuan ninyo. Come to that. Kung leader niyo yan, kung mga leader, mayroon dito, nag-abot. Hallelujah. Walang pamasahe. Come to your pastor. Come on. Thank them. Baka may mga preaching, mga turo niyan, nakapagpatuloy ka, purihin ng Diyos. Narinig mo. You were inspired. Pasuko ka na. Pero purihin ng Diyos sa buhay ng mga Malta sa buhay natin. I'm living proof of what the mercy of God can do. If you knew me then, you believe me now. You turned my whole life upside down. To the old and He made in you. It's just what the mercy of God can do. Just only the chorus. I'm alive. Now I'm alive to tell the story how I've overcome. It's His goodness and mercy. Can you just say thank you to Jesus right now? Blood. I'm so glad that my freedom wasn't based on what I've done. It's His goodness and mercy and the power of the blood. Father, thank you. Dahil ang bait-bait niyo po. Dahil kayo po yung naging tatay namin. Na kailanman hindi kami pinabayaan, na nandyan para alalahayan kami. Banal na Espiritu, salamat po. Ikaw po'y nagbibigay ng lakas sa amin para makapagpatuloy. Salamat po dahil binibigyan mo ng sustansya at liwanag ang iyong salita.
para maunawaan namin kung ano yung gusto mo, kung ano yung kalooban mo. Dahil alam namin, hindi namin makakaya kung wala po yung pagsama niyo. Panginoong Jesus, salamat po sa kaligtasan. Dahil ito po ang nagbibigay ng pag-asa sa amin na ang buhay namin dito sa mundo ay may hangganan. Pero ang buhay sa iyo ay may buhay na walang hangganan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. And everybody will say, Amen.